itutuloy ko ang pagbebenta ng lupa. Kakausapin ko ang mga trabahador at mga magsasaka. Kaya ikaw, bibigyan kita ng 2 linggo para umalis sa farmhouse na to. Tara na. Kuya, nakikiusap ako. Anong gagawin ko, attorney? Ngayon na yung araw na binigay sa akin ni Kuya na dapat umalis na ako dito sa farmhouse. Paano kung pilit niya akong papaalisin dito? Huwag kang mag-alala, Mia. Baka naman pwede pa nating daanin sa pakiusap yung kuya mo. Hindi ka naman niya pwedeng bigla na lang paalisin dito. Dahil ikaw na yung nakatira dito sa bahay at lupa na to ng matagal na panahon. Sa ilalim ng batas, may karapatan ka rin. Kaso lang, hindi mo kilala ang kuya ko, attorney. Kahit nung mga bata pa kami, never nagpatalo si kuya sa amin ni Kuya Ramon. Para sa kanya, siya lang yung magaling, siya lang yung tama. Kaya sigurado ako na kahit anong sabihin pa natin sa kanya, kahit ano pang pakiusap natin, hindi talaga siya makikinig. Magandang araw po. Nagpunta po kami para ipatupad ang eviction kay Miss Mia Cruz. Ako si Attorney Lilet Matias, ang abogado ni Miss Mia Cruz. Hindi niyo basta-basta na lang pwedeng paalisin ang kliyente ko. Kailangan niyo munang magpresenta ng written notice para magbigay sa kanya ng sapat na panahon para makalipat. Hindi niyo pwedeng basta-basta na lang isagawa to. Meron ho tayong due process na kailangang sundin. Binigyan ko siya ng 2 linggong palugit. Sa tingin ko, sobra-sobra na yan. Mr. Cruz, ang kondisyon ho ng eviction ay dapat patas at naaayon sa batas. Sa sitwasyong hong ito, hindi pa nga kayo nakakapag-usap ng kapatid niyo. Sa posibleng solusyon at compromise. Sana ho unahin niyo muna yun. Wala na kaming dapat pag-usapan pa. Sa akin nakapangalan ng bahay na to. At yung lupang kinatatayuan to. Kaya may karapatan akong gawin kahit ano. Sige na! Teka, sandali ho! Huwag niyong hawakan yung kliyente ko! Pag-usapan na lang natin ng maayos to. Ganito ka ba talaga ka-desperado, kuya? Para lang makuha ang gusto mo, palalayasin mo ang sarili mong kapatid? At hindi mo ba naisip na napakatagal inalagaan at pinagyaman ni nanay ang lupaing ito? Tapos, ibebenta mo ng ganun-ganun lang? At higit sa lahat, ako ang matagal na nakatira dito. Ako ang legal na umuokupa dito sa pag-aari na to ni nanay. Mia, huwag natin palakihin ito. Tanggapin mo na lang yung offer sa'yo ni Kuya. Sapat na yun para makakuha ka ng titirahan. Bagong business. Huwag mo akong itulad sa'yo, Kuya Ramon. Hindi ko kailangan ng konting limos na yan. Ang ipinaglalaban ko dito ang karapatan ko bilang tagapagmana din ni nanay. Ang sabihin mo, gusto mo lang makakuha ng mas malaking pera. Nagpapatas ka lang ng presyo eh. Kaya hinaharangan mo yung pagbebenta ko ng lupa. So ako ngayon, yung gahaman at mukhang pera? Sino ba sa ating tatlo ang umaangkin sa lupang dapat pinaghahati-hatian nating tatlo? Huminahon ho kayo. Pag-usapan na lang natin to ng maayos. Pwede ba? Kung makialam dito. Problema na magkakapatid to. Kapag hindi ka umalis, Mia, mapipilitan akong ipapakalagkad kita sa mga tanod. Subukan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Tumigil na kayo. Walang mariresolve kung dadaan yun sa init ng ulo. Doon tayo mag-usap-usap sa barangay para ayusin ito. Tagal ko nang kilala ang mga magulang ninyo. Madalas nga akong bumisita doon sa bukid ninyo noon. Naalala ko nung mga maliliit pa kayo. Mukha naman kayong magkakasundo. Bakit ngayon nagbabangayan na kayo?
Chairman, hindi kasi matanggap nitong si Mia na bago namatay ang nanay namin, ay sa akin na ipinasa ni nanay yung mga lupa ng mga Cruz. Kasi, walang tiwala sa mga kapatid ko. Isang babaero, isang sugarol. Kaya kesa mapunta sa iba, yung pinaghirapan nila ni tatay, sa akin na lang ipinangalan yung titulo. Kaya may karapatan na kung palisin si Mia sa farmhouse at ibenta ang lupa. Kasinungalingan yan! Malay ba namin kung paano mo inuto o pinwersa si nanay para makuha mo yung titulo ng lupa? At kahit hindi kami perpektong anak ni Kuya Ramon, minahal kami ni nanay. Kaya alam kong hindi siya papayag na maitsapwera kami sa hatian ng lupa na iniwan niya. Dahan-dahan ka ng pagbibintang, ha? Hindi ko pinwersa si nanay na ipangalan sa akin ng lupa. Bakit ba di niyo matanggap? Na sobrang disappointed si nanay sa inyong dalawa. Kaya sa akin na binigay ng lupa. Pasalamat nga kayo eh. Kahit hindi ako obligado magbigay sa inyo, gagawin ko. Kahit konting porsyento lang. Kasi kapatid ko pa rin kayo eh. Talaga? Kapatid? Kung talagang kapatid ang tingin mo sa amin, hindi mo kami lalamangan. Ay, huminahon ho kayo. Huwag kayong magsigawan. Nandito ho tayo para ayusin ang gulo at hindi dagdagan. Mia, ano ba? Huwag mo nang kalabanin si Kuya. Buti nga kahit papano, magbibigay siya sa atin eh. Pag pinagpatuloy mo kapag kontra kay Kuya, baka magbagong isip niya. Baka maski na 5 duling wala tayong makuha. Yun ba yung gusto mo? Talaga bang ipagpapalit mo ang karapatan mo para sa konting barya lang? At hahayaan mo na ibenta ni Kuya Tomas yung lupa? Paano na mga trabahador natin, ha? Paano na yung mga magsasakang mawawala ng kabuhayan? Kung buhay si nanay, hindi siya papayag na mangyari to dahil pamilya din ang turing niya sa kanila. Mr. Cruz, katulad ho ninyo, may karapatan din si Mia at si Ramon sa ari-arian ng nanay niyo. Maliban na lamang kung merong valid na dahilan for this inheritance. Bilang compulsory heirs, pantay-pantay ho ang karapatan ninyo sa lupa. Lalo pat walang sapat na katibayan kung paano bigla na lang nalipat sa pangalan ninyo ang titulo. Hindi nyo mapipigilan ng mga kapatid nyo na tutulan yun. Basta. May titulo akong hawak at sa akin nakapangalan ng lupa. Kaya ako ang lehitimong may-ari nun. At kahit magtalo tayo dito buong magdamag, hindi niyo ako mapipigilang palisin si Mia sa farmhouse at ibenta ang lupa.